Ayaw ko kasi maligo sa pool na may naliligong iba. Gusto ko mag-isa lang ako. Ayoko naman dun sa isang pool kasi may naligo na dun kanina. Pinapalinisan ko nga. Kako, itapon na yung tubig tapos palitan ng bago para naman makaligo ako. Hindi raw pwede yun. Saka malinis naman daw yun. Kaya ayun, namalditahan ko siya ng wala sa oras. Sabi ko, paano naman yun magiging malinis? May mga bata nga dong naliligo kanina. Paano kung nakaihi sila sa pool? Ano, yung balat ko pababad sa ganun? Ay, no way! Nakakadiri yun ng sobra, no? Pool naman yan, Han. Malamang nililinisan nila yan. Pareho lang din yan kapag naliligo ka sa dagat. Hindi naman din maiiwasang maihi sa pool eh. Kasi ako minsan ganun ang nangyayari. Yun na nga ang nakakadiri. Nakababad yung katawan ko sa maruming tubig. Yak! Naiisip ko pa lang yung germs na makukuha ko. Hindi ko na kinakaya. Ewan ko ba? Ikaw nga kumausap doon sa staff. Sabihin mo palitan nila yung tubig sa pool para naman makaligo ako. Nagbayad tayo rito kaya pagsilbihan nila tayo ng maayos ha. Ayoko ng marumi. Ayusin naman nila yung trabaho nila. Nandidiri talaga ako kapag may ibang tao na gumagamit sa pool. Sadya namang may mga taong maaarte. Naaayon ito sa kinalakihan nila pero meron ding mga tao na naging maarte na lang sa mga bagong nakilala nila. Ganon si Laila. Noong nakapangasawa siya, saka siya naging maarte kahit naman hindi siya lumaki sa marangyang buhay. Yun din ang magiging dahilan para gantihan siya gamit ang itim na kapangyarihan. May matututunan pa kaya siya sa mga pagkakamali niya? O sadyang bibit-bitin na lang niya ang parusa habang buhay? Ay, mabuti naman, gising ka na anak. Halika, sabayan mo na akong kumain. Pumasok na si Charles. Ano pong ulam? Yung natirang ulam kagabi. Marami pa kasi ito ininit ko na lang. Mamaya na ako magluluto kapag pananghalian. Papadalan din kasi ng pagkain si Charles. Tara na, dito ka na. Ayoko niyan. Ha? Ay bakit naman? Masarap naman kamo to, di ba? Nagustuhan mo nga kagabi. Pero ininit na kasi yan, ma. Tira na yung ulam kagabi. Hindi po ako kumakain ng inuulit na ulam. Kaya nga kapag may ulam tayo, ayoko na kainin yung naulam na natin. Gusto ko ng bagong ulam. Ayoko niyan. Hindi na lang ako kakain kapag ganyan lang din naman po. Maghihintay na lang ako hanggang mamayang tanghali. Ay, ganun ba? Ay, akala ko pa naman gusto mo to. Sayang naman, ang dami pa naman ito Pagkain na lang ng aso yung ganyan. Hindi pa naman kasi to panis. Ininit ko naman ito. Kahit na po. Hindi ako sanay sa ganyang pagkain. Ayoko ng ganyan. Gusto ko yung palaging bagong luto, ganun. Teka, ano bang gusto mong ulam? Magluluto na lang ako ng itlog muna. Hindi na po, mag-grab na lang ako. Ikaw na lang po ang kumain yan. Kapag hindi nyo naubos, ipakain nyo na lang sa aso. Nakakadiri naman yan. Kinikilabutan ako kapag inuulit lang kainin yung naging ulam na. Nakakasuka. Nagpakita ng pandidiring ekspresyon si Laila habang lumalabas siya ng kusina. 3 taon naging magkasintahan sina Laila at Charles at halos 3 buwan pa lang silang naikakasal. Wala pa rin silang anak. Nakatira sila sa iisang bahay kasama ang ina ni Charles na si Chona. Mabait naman si Chona. Maasikaso rin. Noong una, ayaw niyang tumira sila sa iisang bahay dahil pwede naman daw mangupahan si Chona kahit sa malapit lang sa kanila. Nagpapadala rin kasi ng pera ang panganay niyang anak. Pero ang mag-asawa na ang nagsabi na sumama na lang siya sa kanila para kahit paano rin ay may kasama si Laila. Hindi lang akalain na simula nung maikasal sina Charles at Laila, lumabas ang pagiging maarte ng babae. Hindi siya lumaki sa marangyang pamilya. 7 silang magkakapatid at pangatlo siya. Maliit ang bahay nila. Nakatira sa ilalim ng tulay, kaya kung tutuusin, sanay na siya sa kahirapan.
Nung inilayo siya ni Charles sa ganoong buhay, tila ba naging mas maarte pa siya sa babaeng lumaki sa karangyaan. Isang hapon, nasa loob ng bahay si Laila. Pansin niya na may alikabok sa taas ng TV. Bakit naman ganito, Ma? Ang dami po yatang alikabok. Di ba po may naglilinis dito sa bahay? Oo, pero hindi siya makakapasok ngayon. Masama nga raw ang pakiramdam, kaya kako, kung kaya niya, bukas na lang. Pagsabihan niyo po na ayusin niya ang paglilinis. Kasi naman po, tingnan niyo may mga nakikita akong alikabok. Hindi pa naman po ako pwede sa ganyan, kasi may allergy po ako. Kaya nga po iwas ako sa mga marurumi Nakakadiri naman po kasi talaga. Ay, ganun ba? Bawal ka rin sa mga dumi, ganun? Opo, kaya nun talaga iwas na iwas ako sa ganyan dahil kapag inatake talaga ako ng allergy ko, ay malala po talaga. Bawal din ako sa mga, alam niyo po yun, sa lugar ng mga mahihirap. Like sa mga squatter po, ganun. Paano yan noon sa bahay niyo? Di ba ang sabi mo noon nakatira lang kayo sa ilalim ng tulay? Hindi ba dun marumi? O kaya ano? Yung parang mas maalikabok kasi dinadaanan ng mga sasakyan. Marami po, kaya lagi ako inaatake ng allergy ko. Kaya nga po ang sabi sa akin ni Charles, dito nga raw po sa bahay niya walang alikabok. Nung nakaraan po, nakita ko yung air purifier, hindi ko alam na hindi po pala gumagana. Nasira kasi yun ng tagalinis dito. Nabagsak niya. Ipapaayos ko pa sana bukas kasi pupunta rito yung pinsan ni Charles. Kilala mo na yata yun, si Anthony. Hindi ko po kilala. Baka hindi ko po matandaan. Basta po, ipaayos nyo na po agad yan, Ma. Kasi hindi talaga ako pwedeng atakihin ng allergy ko. Baka ako naman po ang mahirapan yan. Saka po pala, mas maganda yata kung kukuha na lang kayo ng kasambahay kesa dyan sa tagalinis lang. Para masigurado na malinis ang bahay. Tapos may maayos po sanang magluto, ganun. Yung masusundan lahat dito sa bahay. Ang dami kasing dapat gawin na hindi ko rin po magagawa. Kasi nga, alam nyo naman, naghahanda ako para sa pagbubuntis ko. Sabihan mo na lang din si Charles kasi siya lang ang pwedeng magdesisyon yan dito. Kayo lang mag-asawa. Kung ano mang mapag-uusapan nyo, di sige, okay lang din naman sa akin. Nagtuloy-tuloy ang kaartehan ni Laila. Kahit na ano na lang na makita niya, pinupuna niya. Kahit na wala naman dapat magiging problema. Hanggang sa dumating na rin ang kasambahay na kinuha nila. Kakilala ito ni Laila, hindi niya lang agad napansin. Nakatira din ito sa ilalim ng tulay, malapit lang sa bahay nila. Si Chona kasi ang pumili ng kanilang kasambahay. Bakit siya yung kinuha niyo, Ma? Ang ganda kasi nung nasa resume niya. Nabasa ko na maayos naman siya magtrabaho. Tapos kilala rin pala siya nung kumari ko. Siya yung dati niyang kasambahay. Ilang taon daw siya doon. Hindi naman siya aalis kung hindi lumipat ng ibang bansa yung mga amo niya. Mabait naman siya. Bakit? May hindi ka ba nagustuhan sa kanya? Masarap din daw siya magluto. Ayaw ko lang po sa kanya. Hindi ko gusto yung vibes niya. Kilalanin na lang muna natin. Kapag hindi maganda ang pagtatrabaho niya, di sige, papalitan ko na lang siya. Pero kung maganda naman, manatili na lang siya rito. Sige na, magpapahinga na ako. Aba, nananakit na naman ang balakang ko. Iba talaga kapag tumatanda na. Nagpatimpla na pala ako ng gatas para sa'yo. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang kaartehan ni Laila. Minsan, kahit na sinusunod na ang gusto niya, marami pa rin siyang inirereklamo. Hanggang sa nakapag-usap silang dalawa na mag-asawa. Han, ano yung sinasabi ni Mama na hindi ka raw kumakain ng paan ng manok? Kasi ang daming naiwan dun sa kusina Pinabigay ko na lang sa mga kapitbahay. Diba, nangangati ako kapag kumakain ng ganun. Saka, nakakadiri kasi, Han. Diba dati paborito mukha mo yon? Yung iniihaw pa dun sa kanto sa inyo? Doon ko nga lang din natikman yun Nung bumisita ako sa inyo tapos inulam nyo yun. Kamo, mura lang kasi yun.
Noon yun, Han. Alam mo naman na nag-iiba na ang tao. Saka tinitiis ko lang noon kasi nga wala kaming makain, di ba? Pero ngayon, gusto ko na kasing umiwas sa mga hindi pwede sa akin. Paano na lang kapag nagkaroon tayo ng baby? Paano kung may sakit ako dahil sa mga bawal sa akin, di ba? Hindi ko kasi alam yun eh. Sana sinabi mo sa akin. Ano pa bang mga bawal sa'yo? Para masabihan ko rin sina mama. Baka kasi bigla rin nilang mailuto. Sinasabi ko naman kay mama kapag bawal sa akin. Huwag ka na mag-alala. Pinaniwalaan na lang ni Charles ang kanyang asawa kahit na hindi niya sigurado kung totoo ba ang sinasabi nito. Kinabukasan, maagang umalis si Charles dahil masyado siyang abala sa kanyang trabaho. Kaya 3 na naman silang naiwan sa bahay kasama ang kanilang kasambahay. Nak, aalis muna ako ha. Baka bukas na ako uuwi. Pupunta ako doon sa kapatid ko. Alam na po ba yan ni Charles, ma? Oo, nasabi ko na sa kanya bago siya umalis. Kasi kauuwi lang nung kapatid ko na yun eh. Pupunta rin naman yun dito pero mauuna na ako. Sasama akong sumundo sa kanya. Bali bukas nandito po sila, no? Oo, kasabay ko na sila. Kaya nga ang sabi ko kay Daday, magluto na lang siya ng nilagang baka bukas. Paborito kasi yun ng kapatid ko eh. Sige na, aalis na ako ha. Wala namang pakialam si Laila kung may bisita sila bukas. Habang nasa loob siya ng bahay, kung ano-ano ang pinag-uutos niya sa kasambahay nila. Hindi naman ito makapagreklamo kahit na alam ng dalaga na ang kaartehan ni Laila ay gawa-gawa lang. Noon namang mga bata sila, kahit na anong pagkain ay kinakain ito. Kumakain pa nga sila ng pagpag noon. Kinabukasan, nagising na lang si Laila noong ginising siya ng asawa. Han, gising na. Nandyan si na tita. Tara, labas ka na, ipapakilala kita. Sayang hindi siya nakapunta nung kasal natin. Pwede bang huwag na lang muna lumabas? Masama kasi ang pakiramdam ko ngayon eh. Ayos ka lang ba? Ano bang nararamdaman mo? Medyo nahihilo lang ako. Parang umiikot ang paningin ko, ganon. Ewan ko. Ano bang kinain mo kahapon? Baka naman sa allergy mo. Hindi naman ako kumain kagabi. Ha? Bakit? Paano? Wala namang niluto. Yung ulam namin nung umaga pa. Ayoko nga ng ganun. Naaamoy ko na kasing panis na yung adobong atay na yun. Saka ayoko talaga ng atay. Nasusuka ako kapag kumakain ako nun. Bakit hindi mo pinagluto ng bagong ulam si Daday? Ayoko nga. May ginagawa siya eh. Ang dami niyang nililinisan kahapon. Kasi nga bibisita yung tita niyo rito. Sige, dito ka na lang muna. Ako na lang ang kakausap kay Daday. Padadala na lang kita ng pagkain mo rito. Ako na lang din ang magsasabi kina mama na masama ang pakiramdam mo. Hindi naman totoo na may sakit si Laila. Ayaw niya lang lumabas dahil iniisip niya na baka marami na namang itanong ang kamag-anak ng asawa. Ayaw pa naman niya sa lahat ng ganon. Tapos, baka itanong pa kung ano ang ginagawa niya sa buhay, kung saang pamilya siya galing. Naaalala niya lang yung isang tiyuhin ni Charles na pinagsabihan siya dahil masyado siyang maarte. Maya-maya lang din, dumating si Daday. May dala itong pagkain para sa kanya. Ano ba naman to? Bakit hindi na mainit? Ayoko niyan. Gusto ko yung mainit na sabaw. Tapos tong juice ko, bakit walang maraming yelo? Ayusin mo naman ang trabaho mo. Lagyan mo rin ng sili tong sabaw ko. Saka ayusin mo yung plating. Gusto ko yung pwede kong picturean at ilagay sa Instagram. Hindi yung ganyan na basta mo lang sinandok. Ayusin mo yan, bilisan mo. Hindi naman nag-atubili ang kasambahay na gawin ang gusto niya. Nung ibalik sa kanya ang pagkain, maayos at mas maganda na ang pagpresenta. Itong baso ko, bakit ito? Palitan mo yan. Gusto ko yung magandang baso. Saka itong kutsara ko. Di ba may bukod na kutsara akong ginagamit? Ayoko nito, ang pangit to. Ayusin mo naman ang trabaho mo. Tapos yung tissue, ikuha mo ako doon.
Noong makuha na ni Laila ang gusto niya, sa kanya kinuhanan ng litrato ang pagkain na nakahanda sa harapan niya. Ayan, okay na. Ano kayang caption ko rito? Okay. Thank you, Han. Ang asikaso mo talaga sa akin. Lagi akong buhay prinsesa sa'yo. Suportado mo talaga ang kaartehan ko. Yan, maiinggit kayo sa akin ngayon. Akala nyo ha? Matapos niyang kumain, hindi talaga siya lumabas ng kwarto. Nagpanggap siyang masama ang pakiramdam, kaya pumasok sa loob ng kwarto ang kanyang biyenan. Ano nak, okay ka na ba? Nakainom ka na ba ng gamot? Hindi ko po malunok. Ang hirap uminom ng gamot. Naku, papaano ka kaya niyan gagaling? Masakit ba ang ulo mo? Sobra po. Grabe po yung sakit. Dito po banda oh. Sige po ma. Okay na po ako rito. Baka po hinahanap na kayo ron. Hindi na, umuwi na sila eh. Hinatid na nga ni Charles. Teka, dapat pala magpabili ako ng prutas para sa'yo. Orange kaya ano? Ano ba gusto mo? Hindi ko po alam. Kahit ano na lang po siguro. Baka po pineapple, ganon. Gusto ko rin po pala ng lanzones. Ayun lang. Hindi ko alam kung may lansones ba. Pero sige, magpapahanap ako kay Charles. Pahinga ka na ha, pagaling ka. Nakuha na naman ni Laila ang gusto niya. Binilhan siya ng asawa ng prutas na gusto niya. Matapos ang mga sumunod na araw, kung ano-ano na lang din ang hinihiling niya. Isang beses, sinama siya ng biyenan sa palengke. Nung mga araw na yon ay wala si Daday, kaya sila lang ang pwedeng lumabas. Habang naglalakad sila sa bilihan ng isda, nakatakip lang ang ilong ni Laila. Matagal pa po ba tayo rito, ma? Bibili kasi ako ng pusit eh. Bakit? Hindi ko na po kaya rito. Ang baho ng lugar na to. Feeling ko po susuka na ako eh. Kanina ko pa pinipigilan. Ang baho! Hindi ka ba sanay sa ganito? Normal naman ang amoy kahit na malansa kasing abentahan to ng isda. Hindi ako sanay sa malalansang lugar, ma. Sige, doon ka na muna. Hintayin mo lang ako doon. Doon ka sa may mga prutas para yun ang maamoy mo. Naghahanap pa kasi ako ng magandang bibilhan ng pusit eh. Bibili din ako ng sapsap. Sabi ni Charles gusto niya ng sinigang na sapsap. Sige na, dalhin mo na rin kaya ito. Ayoko, ma. Baka masakit yan sa kamay kapag binuhat ko eh. Baka kasi magsugat yung kamay ko. Doon na lang po kita hihintayin. Matagal ding namili si Chona. Bumili siya ng iba't ibang isda. Mahilig kasi si Charles sa isda kumpara sa mga karne. Kaya madalas na yon ang ulam nila. Nagluluto lang sila ng bukod na ulam para kay Laila. Ayaw kasi ni Laila ng malalansang pagkain. Marami siyang pagkain na ayaw. Nung makauwi na sila ng bahay, amoy na amoy ang isda kaya agad na naligo si Laila. Habang si Chona naman ay nasa kusina at naglilinis na ng pusit. Malansa yon kaya naaamoy pa rin ni Laila. Ang baho naman talaga niyan, ma. Bakit po ba yan pa ang binili nyo? Nagmanok na lang po sana tayo ngayon. Hindi rin naman po ako kakain yan eh. Hindi naman mabaho. Normal naman ang lansa Pero para sa akin, sobrang baho. Bumabaliktad ang sikmura ko, ma. Doon ka na lang muna sa kwarto mo. Ako nang bahala rito. Tatawagin na lang kita kapag luto na ang pagkain natin. Hanggang sa matapos na ang pagluluto, naaamoy pa rin daw ni Laila ang lansa sa kusina kahit na wala naman ng naaamoy ang kanyang biyenan. Hindi rin siya kumain ng pusit dahil ayaw niya ng malansa. Kaya ang ipinaluto na lang niya ay pritong manok.
Hanggang sa kinagabihan, umuwi na rin si Charles. Sabay-sabay silang kumain sa hapag. Bakit yan pa rin ang ulam nyo? Kanina pa yung tanghali. Ha? Bakit? Masarap kaya to? Sabi ko nga kay mama na ipagtabi ako eh. Paano naman kitang hindi ipagtatabi? Ako lang naman ang kumain yan. Bukas pa uuwi si Daday. Wala kang pasok bukas, di ba? Di ka ba kumakain ito, Han? Ang tanda ko nun, paborito mo to eh. Ayoko nga. Ang baho kasi niyan eh. Nasusuka ko kapag malalansa ang kinakain ko. Kaya nga ipinagluto ko na lang ng pritong baboy. Kanina, manok ulam yan. Baka naman naglilihi ka na anak. Kasi ang bango naman ito eh. Nagpiti na po ako nung nakaraan. Negative naman po. Magpiti ka na lang ulit sa susunod na linggo. Baka meron na yan na buo. Kasi hindi naman talaga tumalansa. Baka dito ka naglilihi. Naaalala ko kasi nung ipinagbubuntis ko tong si Charles, ayaw na ayaw kong nakakaamoy ng malansa. Kasi talagang babaliktad ang sikmura ko. Ay baka ganun ang iyo. O kaya magpunta na lang tayo sa doktor para ma-sure tayo doon. Sige na, kumakain na tayo. Hindi buntis si Laila. Sadyang nag-iinarte lang siya. Noon naman sa bahay nila, mas masangsang pa ang amoy sa malansang isda dahil mabaho rin ang amoy ng ilog. Kaya sanay na siya sa malalansa. Noon kasi, kumakain din siya ng kinilaw na isda. Pero ngayon na napangasawa na niya si Charles, kahit na anong isda ay hindi niya kinakain. Kinabukasan, maagang nagising si Laila. Lumabas siya ng kwarto kung saan naabutan niyang nasa kusina si Daday at nagluluto na. Ano yan? Ano yung niluluto mo dyan? Sinabi ni Daday na pinagluluto siya ng sinigang na sapsap. Yun daw ang gusto ni Charles na pagkain nila ngayong araw. Napangiwi na lang si Laila. Sasabihin niya sana na itapon na ang niluluto na yon dahil ayaw niya ng pagkain na yon. Pero sakto na dumating si Chona. Ang aga mo namang nagising, nak. Opo, may naamoy kasi akong nakakasuka. Ewan ko po kung ano yun. Ay, baka itong niluluto ni Daday. Baka nga po, ang lansa po kasi eh. Bakit po pala yan pa ang lulutuin? Nagmanok na lang po sana tayo. Kahit po sana tinola na lang, ganun po. Nakalimutan mo na yata na ito ang paborito ng asawa mo. Nag-request kasi sa akin. Ang tagal na raw niyang hindi nakakakain ito. Kaya ayan, ngayon na wala siyang pasok, ito yung pinaluto ko. Ay naku, tiyak matutuwa yun. Eh ano pong ulam ko niyan? Baka gusto mong subukan muna to. Nakakain ka na ba ng sinigang na sapsap? Hindi pa po. Kasi po, itsura pa lang ayoko na. Ang baho po niyan eh. Mabango naman. Nakakagutom na nga eh. Ewan ko po. Basta para sa akin, ang baho po talaga. Habang nag-uusap silang dalawa, nagising na rin si Charles. Nagpunta ito ng kusina at tuwang-tuwa sa naaamoy niya. Lalo na nung nalaman niyang paborito niya ang ulam nila. Nung kumakain na sila, nakasimangot lang si Laila. Hindi na kasi siya pinaglutuan pa ng ulam dahil matigas pa ang karne. Nak, kumain ka na dyan. Oo nga, Han. Try mo lang to. Ayoko nga niyan. Hindi yan masarap. Hindi mo pa nga natitikman, sinasabi mo na agad na hindi masarap. Tikman mo muna kasi. May makakain pa ba kayo dyan? Ang liit lang yan. Ang payat. Ang lansa tingnan oh. Naaamoy ko palang nasusuka na ako. Ano nang kakainin mo niyan? Ito na lang sabaw ang ulamin mo. Masarap naman kasi talaga eh. Subukan mo lang. Hindi naman porkit hindi maganda sa paningin mo, hindi na masarap. Baka magustuhan mo kasi ako paborito ko to eh. Walang nagawa si Laila nung ipinaglagay siya sa plato ng kanyang asawa. Naduduwal-duwal pa siya habang kumakain pero pinilit niya pa rin. Sa panlasa niya, masarap naman pero hindi niya pwedeng sabihin na nagustuhan niya. Dahil baka pilitin na siyang kumain ng ibang pagkain sa susunod at hindi na sundin ang mga kaartehan niya. Ilang minuto lang din ang nakalipas, nakaramdam siya ng gutom. Hindi kasi siya kontento sa nakain niya kanina.
Han, ang sakit ng tiyan ko. Aray ko. Ha? Anong klaseng sakit? Saan banda? Nagugutom ako. Tara, kumain ka. Sasamahan na kita sa kusina. No, ayoko. Ayaw ng ulam. Ang sakit ng tiyan ko. Ay naku, masarap naman yung ulam. Sige, wag na. Mamatay na lang ako. Grabe naman, mamatay ka agad. Ano bang gusto mong kainin? O order na lang ba ako? Gusto ko po ng Jollibee. Jollibee? Opo, Jollibee. Jollibee. Ayusin mo kasi yung salita mo. O sige, magpag-grab na lang tayo. Order ka na ng gusto mo. Masaya na naman si Laila dahil napagbigyan na naman siya. Sa mga sumunod na araw, palaging dumodoble ang gastusin nila dahil ayaw niya palagi ng pagkaing niluluto sa kanilang bahay. Minsan pang nagluto ng gulay ang kasambahay nila. Gabi na noon, sakto nakauuwi lang din ni Charles. Ayokong kumain. Ha? Bakit na naman? Gulay yung ulam eh. Hindi naman ako kumakain ng gulay. Chop suey yun. Di ba dati gusto mo naman yun? Ang kwento mo pa nga sa akin yun na madalas na ulam nyo. Kasi nakakahingi kayo ng libre sa palengke. Bakit pansin ko yung mga kinakain mo noon ayaw mo na ngayon? Ayoko naman talaga nun. Wala lang akong choice. Ayoko kaya ng gulay. Try mo na lang ulit. Gulay kasi kami madalas eh. Kung hindi gulay, isda naman. Si mama kasi yun ang gusto. Tsaka mas healthy talaga. Pwede rin namang meat kaso bibihira talaga. Ayaw ko nga kasi nun. Pipilitin mo na naman akong kumain nun. Ano bang gusto mo? Gusto ko ng ham. Ham na naman? Hindi naman healthy ang kinakain mo. Puro na lang prito. Try mo na lang yung gulay. Masarap naman yun eh. Tara na. Hindi kumikibo si Laila. Hindi niya ginagalaw ang pagkain na nasa plato niya. Nakasimangot lang din siya. Sinabi sa kanya ng biyenan na pwede naman niyang subukan tikman bago niya sabihin na ayaw niya. Dahil masarap naman daw ang pagkakaluto nun. Pero ayaw pa rin ni Laila. Kaya wala na silang nagawa kundi lutuin ang ulam na gusto niya. Kinabukasan, nasa loob lang ng kwarto niya si Laila. Habang ang biyenan niya ay kasama si Daday sa kusina. Ay, teka nga lang. Hindi ko kasi alam kung kumakain niya ng manugang ko. Naku, baka mamaya nakasimangot na naman yun. Teka nga, itatanong ko kung kumakain niya ng adobong isaw ng baboy. Sinabi ng kasambahay nila na kahit ano naman noon ay kinakain ni Laila. Minsan nga raw ay namumulot lang sila ng isda sa gilid ng ilog at iyon ang uulamin nila. Minsan kahit toyo ang ulam, kumakain siya. Kaya imposible raw na hindi gusto ni Laila ang mga nakahain sa harapan niya. Lalo na yun ang mga pagkain na pangarap niya noon. Kinuwento rin ni Daday na wala naman daw kaarte-arte noon si Laila. Kaya nagulat siya nung umaakto na ito na galing sa mayamang pamilya. Habang ang totoong mayaman na kasama niya, wala namang arte. Hindi ko rin alam basta ayaw niya ng kung ano-anong pagkain. Sabi naman niya madalas may allergy siya kaya hindi na namin pinipilit. Kasinungalingan daw yon. Noon naman ay kahit na anong kainin o gawin ni Laila, walang tumatama na kahit na anong sakit sa kanya. Pero kahit na ganon, wala pa rin naman silang magawa. Bago magluto si Daday, sinigurado muna ng kanyang biyenan na kakainin niya ang ulam nila. Pumayag naman si Laila at sinabi na kaya naman daw niya itong pagtiyagaan. Ilang araw pa ulit ang nakalipas, nagkaroon ng bigayan ng ayuda sa kanilang lugar kung saan kahit sina Chona ay pwedeng makakuha. Bale, 2 ang makukuha natin. Sa inyo ni Charles tapos yung sa akin. Bukas yun ng 8 a.m. Pupunta tayo ng plaza. Bakit kailangan pa nun, Ma? Huwag na lang po tayo pumunta. May pambili naman po tayo, di ba?
Sayang din naman yun. Dagdag din yun dito sa bahay. Pang-grocery ba? 5 kilong bigas din yun, aba. Kung 2 sa atin, edi 10 kilo na rin yun. Bigay naman yun eh. Ayoko kasi ng maraming tao eh. Tapos siksikan. Ang babaho pa naman ang amoy ng mga mahihirap na tao. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, anak. Malamang mainit kaya papawisan. Mahihirap lang naman po kasi ang pipila sa ayuda. Hindi naman po kayo mahirap, kaya dapat hindi kayo nakikipagsiksikan. Hindi naman sa ganon. Bigay sa atin to. Lahat naman tayo may karapatang kumuha ng bigay galing sa gobyerno. Hindi naman tayo sobrang yaman, ano? Yung pinagkakakitaan natin dito sa bahay, galing lang din sa pagtatrabaho. Hindi naman sa pagnenegosyo. Kaya malaking tulong na rin ito sa atin. Kaya okay lang po sa inyong makihalubilo sa mga dukha. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahirap man sila, mga tao pa rin sila. Ay, kung ako lang talagang tatanungin, ayoko makipagsiksikan sa mga tao, no? Tapos madidikit ako sa mga mahihirap na yun. Ang babantot nila, ang lalagkit ng mga pawis. Naiisip ko palang, naiinis na ako. Nagsalita si Daday at sinabi sa kanya na samantalang noon daw ay nakikipagsiksikan pa siya para lang makakuha ng 1 kilong bigas. Nakikipag-away pa siya kapag wala siyang nakukuha na ayuda. Tapos ngayon, umaasta na siyang hindi alam ang pakikihalubilo sa mahihirap. Na para bang lumaki siyang nasa loob ng mansyon. Dahil sa sinabi niya ay nainis sa kanya si Laila. Gusto na nga siyang tanggalin sa trabaho pero hindi ito pinayagan ni Chona. Lalo pa at malaki ang naitutulong ni Daday sa kanya sa bahay. Ni minsan kasi ay hindi humawak ng walis si Laila. Hindi siya naglinis ng bahay kaya ngayon na naroon na si Daday, gumaan na ang trabaho ni Chona. Hanggang sa dumating na ang oras na kukuha na sila ng ayuda. Napakaraming tao. May mga nakikita pa si Laila, nakakilala niya. Ew! Huwag ka nga masyadong lumapit sa akin. Pawis na pawis ka, oh. Isa pa to, ang lansa mo masyado. Naduduwal ako, ma. Nagtitinda kasi ng isda yan sa palengke. Napadaan lang din para kumuha ng ayuda niya. Hindi naman din ganun kabaho, anak. Sabi ko sa inyo kaya ayoko ng maraming tao. Ang babaho nila. Kung saan-saan ba naman kasi nagpupunta yung mga mahihirap na yan. Tapos madidikit sila sa balat ko. Nakakadiri naman ang sobra. Ay, gusto ko na lang maiyak ngayon. Ew! Hoy, nak, umayos ka naman. Ew. Nakakahiya naman sa kanila. Bakit naman po ako mahihiya sa kanila? Sila nga itong nakakahiya at nakakadiri. Huwag ka na lang magsalita. Kung mahirap sila, hayaan mo. Pare-pareho naman tayong tao. Bakit po kasi nakakadiri sila? Hay, sana matapos na tong bigayan ng ayuda na to. Sana po sa susunod, ma, wag na po tayong pipila sa ganito, ha? Ayoko pong nakikihalubilo sa maraming tao. Nagkakaroon ako ng allergy. Muntikan pang magkaroon ng kaaway si Laila dahil sa isang babae na bumangga sa kanya. Pawisan kasi ito, tapos sa paningin niya ay mukhang madungis. Ayaw na niyang nadidikit sa mga taong ganon. Mabuti na lang at kilala yun ni Chona kaya napakiusapan niya at nahingian ng pasensya. Buong araw na nakasimangot si Laila hanggang sa makauwi na sila sa kanila. Ano ba naman po to, ma? Sardinas lang din naman pala ang ibibigay nila doon. Ano naman pong gagawin natin dito? Sinong kakain ito? Wala naman po tayong aso. Masarap naman ang sardinas, ha? Ang asawa mo kaya hilig ang ganitong pagkain. Naaalala ko pa nung bata yan, kahit na masarap ang ulam, kapag bigla niyang naisipan kumain ng sardinas, yun ang kakainin niya. Pagkain lang po yan ng aso, ma. Nakakadiri naman. Naiisip ko palang nasusuka na ako. Sige po, maliligo na ako. Feeling ko dumikit na sa katawan ko yung amoy ng mga tao doon. Hay, ang lagkit ko na. Yak!
Agad na rin namang naligo at nagbihis si Laila. Pagpasok niya sa kwarto, pansin niyang bago na ang sapin nila. Pero hindi siya masaya roon, kaya pinagalitan niya si Daday. Di ba ang sabi ko ayoko nang may lukot ang higaan kapag bagong palit lang? Tapos hindi pa mabango? Ang sabi ko mga 2 beses mong lalaban, di ba? Pati sa damit namin. Tapos gusto ko yung banlaw na banlaw para mawala talaga yung amoy ng sabon. Sabay ibababad mo sa downy. Ano tong ginawa mo, ha? Ano ba yan? Ayusin mo naman ang trabaho mo. Tapos ang sabi ko, gusto ko palaging malamig dito sa kwarto. Bakit nagpapatay ka ng aircon? Tapos yung mga maliliit na kalat, yung mga alikabok. Ayoko may makikita ko kahit napakaliit na alikabok dahil hindi yun pwede sa akin. Sumagot sa kanya si Daday. Pinaalala sa kanya kung anong buhay ang kinalakihan niya. Wala pa naman daw siyang 1 taon na nakatira sa magandang bahay, kaya huwag siyang umasta na ganun ang buhay na kinalakihan niya. Wala kang pakialam, ha? Kung naiinggit ka sa akin, wala na akong magagawa doon. Bakit? Hindi ba pwedeng magbago ang isang tao, ha? Sa ganitong buhay na ako titira habang buhay Kaya gusto ko maging maarte dahil pwede naman ako maging maarte. Ano naman kung hindi ako naglilinis? Hindi ako naghuhugas ng plato. Kaya ka nga binabayaran para pagsilbihan ako, di ba? Palibhasa ikaw, mahirap ka lang. Mananatili ka lang ding mahirap. Huwag mong pakialaman ang pagiging maarte ko dahil ito na ako. Ganito na ako. Hindi na lang kumibo si Daday dahil kahit na paano ay amo niya pa rin naman si Laila. Kahit na hindi ito ang nagpapasahod sa kanya. Sa mga sumunod na araw na lumipas, naging mas malala ang kaartehan ni Laila. Kahit na amoy, lasa o kaya normal na bagay lang sana sa paligid nila ay inirereklamo niya. Gusto niyang palagi siyang nasusunod. Hanggang sa isang araw, lumabas silang 3. Ang ganda naman sa resort na ito, anak. Ang linis, ano? Hindi nga po malinis, ma Naiinis po ako dun sa room namin. Parang hindi po nilinisan yun. Ang baho pa nga po ng amoy. Tapos ang tigas pa po ng unan. Ang sabi ko nga po, ayusin naman nila yung pagbibigay ng unan sa amin. Hindi pa ako pumapasok ulit doon pero si Charles, andun po, tulog na tulog. Sa akin, maayos naman yung unan ko. Buti pa po sa inyo. Kaya sabi ko sa staff, magbibigay ako ng bad review dito sa resort nila. Napakapangit! Hindi naman pangit. Ang ganda nga Tapos ang babait pa nila. Tapos po, yung libre nilang pagkain hindi masarap. Ayun, tinapon ko na lang po. Mamaya na lang ako bibili kapag gising na si Charles. Hoy, nak! Sayang naman yung pagkain kung tinapon mo lang. Maayos naman nung nakain ko Hindi naman yun sobrang sarap pero hindi na rin naman masama yung lasa niya. Naaamoy ko pa lang po, nandidiri na ako. Parang panis na hindi ko maintindihan. Saka ang pangit po ng pag-prepare nila. Hindi siya pwedeng picturean tapos i-post sa social media. Kaya tinapong ko na lang at baka bigla pang sumakit ang tiyan ko. Alam niyo naman po kung gaano kaarte ang tiyan ko, di ba? Konting pagkain na ayaw ko lang, masusuka na agad ako. Tapos masyado ring mahangin sa balcony. Ang sakit sa ulo. Ayoko po ng ganon. Ang sabi naman ni Charles, ikaw raw ang pumili nito. Ako nga po. Nakita ko kasi sa friend ko na galing siya rito. Ang sabi niya magandang araw po. Masaya, tapos walang gaanong tao. Totoo naman po dun sa walang gaanong tao. Kasi ang daming pool na pwedeng tambayan ng iba. Pero hindi pa rin pasado sa akin. Iba pa rin yung ganda na gusto ko. Ang baduy Iniisip ko na lang na baka nagandahan siya rito. Kasi ano yun parang ignorante sa mga bagay-bagay. Mahirap kasi yun. Iniisip niya na maganda yung isang bagay kahit na hindi naman. Para sa akin, maganda na kasi ito Ang mahal din ito. Natutuwa ako kasi ang tahimik tapos nakaka-relax talaga. Try mo na lang i-enjoy kaysa magreklamo, anak. Simula pagpunta pa lang nila, ang dami nang nirereklamo ni Laila. Maging ang tubig na iniinom nila ay ayaw niya kahit na galing naman ito sa maayos na lagayan. Pagkain, higaan,
upuan, pati disenyo ng mga nakapaligid sa resort ay pinupunan niya at ayaw niya. Han, bakit hindi ka pa maligo? Tignan mo si mama oh. Enjoy na dun sa pool. Masarap daw. Ako mamaya na. Hihintayin ko pa kasi mga pagkain natin. Ayaw ko kasi maligo sa pool na may naliligong iba. Gusto ko mag-isa lang ako. Ayoko naman dun sa isang pool kasi may naligo na dun kanina. Pinapalinisan ko nga. Kako, itapon na yung tubig tapos palitan ng bago para naman makaligo ako. Hindi raw pwede yun. Saka malinis naman daw yun. Kaya ayun, namalditahan ko siya ng wala sa oras. Sabi ko, paano naman yun magiging malinis? May mga bata nga dong naliligo kanina. Paano kung nakaihi sila sa pool? Ano, yung balat ko pababad sa ganun? Ay, no way! Nakakadiri yun ng sobra, no? Pool naman yan, Han. Malamang nililinisan nila yan. Pareho lang din yan kapag naliligo ka sa dagat. Hindi naman din maiiwasang maihi sa pool eh. Kasi ako minsan ganun ang nangyayari. Yun na nga ang nakakadiri. Nakababad ang katawan ko sa maruming tubig. Yuck! Naiisip ko pa lang yung germs na makukuha ko, hindi ko na kinakaya. Ewan ko ba? Ikaw nga kumausap dun sa staff. Sabihin mo palitan nila yung tubig sa pool para naman makaligo ako. Nagbayad tayo rito kaya pagsilbihan nila tayo ng maayos ha. Ayoko ng marumi. Ayusin naman nila ang trabaho nila. Nandidiri talaga ako kapag may ibang tao na gumamit sa pool. Hindi yun pwede, Han. Alam ko may araw lang na pinapalitan ng tubig sa pool. Paano naman ako makakapagbabad niyan? Sayang naman binayad natin dito. Huwag ka na lang maging maarte kasi. Ako mamaya tatalo na dyan sa tubig. Ew! Ewan ko sa inyo. Basta ako hindi. Baka mga tipa ako dyan. Malagyan pa ng dumi ang balat ko. Hanggang sa matapos ang araw ng kanilang bakasyon, hindi naligo si Laila. Pinagpipilitan niya kasing papalitan ang tubig, pero kahit na anong paliwanag sa kanya na hindi pwede ang gusto niya, hindi niya pa rin maintindihan. Madalas din na nakakaaway niya ang mga tauhan sa resort. Mabuti na lang mabait ang kanyang biyanan at asawa, kaya sila na lang ang kumakausap sa mga ito. Isang araw, nagpasama si Chona sa kanyang manugang na asikasuhin ng isa niyang benepisyo. Inayos na lang din ni Laila ang iba niyang papeles. Mamaya pa raw tong 2 p.m. Maghintay na lang tayo. Upo na lang tayo rito. Hindi ba pwedeng pumasok na sa loob? Ang init dito sa labas oh. Dapat inuuna nila tayo eh. Ayoko pa naman sa lahat yung pipila pa ako. Hindi naman ganun kainit. Eto, magpaypay ka na lang muna. Nakasilong naman din tayo eh. Maraming tao sa loob, makikisiksik ka ba doon? Baka hindi mo rin ramdam ang aircon. Naiinis naman ako sa kanila. Alam naman nila na nandito na tayo. Bakit hindi pa tayo ang unahin nila? Hindi naman tayo espesyal. Normal na tao lang tayo. Katulad lang din tayo ng mga naghihintay at gusto nang matapos kung anong dapat nilang ayusin. Anak, dapat matuto kang maghintay. Matuto kang makisiksik. Dahil paano yan kapag nagkaroon ka na ng anak? Mahihirapan kang maging maarte. Kahit na ayaw mo, maghuhugas ka ng puwit ng anak mo. Magkakaroon ka ng lungad sa damit mo. Marurumihan ka. Maraming magbabago kapag kayong dalawa na lang talaga ng asawa mo ang magkasama. Ano pong silbi ng mga kasambahay? Hindi naman laging sila ang kikilos. Kapag nagkaroon na kayo ng anak, hihigpit na kayo niyan sa budget. Maliban na lang kung malaki talaga ang pinagkakakitaan nyo. Mahal magbayad ng kasambahay at yaya. Saka dapat matuto ka nun sa sarili mo. Hindi pwedeng lagi kang nang aaway ng tao. Oo, normal naman ang maging maarte. Dahil kahit naman ako nung kabataan ko, sobrang arte ko. Pero nakapag-adjust ako. Dahil hindi naman pala palaging dapat kaartehan ng paiiralin. May kaartehan pa rin naman ako ngayon, pero hindi naman yung sobra. Pero kahit na po, ma. Ewan ko, basta maarte talaga ako. Tapos kapag pakiramdam kong ayoko pa ng isang bagay, ay talagang ayoko. Alam mo, tara kumain na lang tayo. Ayun oh, gusto ko ng kwek-kwek. Ew! Anong kwek-kwek po?
Ayun yung sa tuhog-tuhog. Masarap yun. Paborito ko yun. Tara na, masarap din yung fishball nila dyan. No, Ma. Ayoko po niyan. Hindi ka po ba nandidiri sa ganyang pagkain sa kanto? Like, maalikabok. Tapos yung mantika pa na pinaglulutuan nila, inuulit-ulit pa nila yun. Tapos kung saan lang din nila nabili yung mantika. Tapos yung mga gamit nila, hindi nakaka-aesthetic tingnan. Saka ang dugyot, ganun. Kaya ayaw ko niyan, Ma. Huwag ka na kumain yan. Wala namang problema sa akin. Hindi naman maarte ang tiyan ko. Saka gusto ko yung mga ganyang pagkain. Kumain na lang tayo sa coffee shop. Order tayo ng kape tapos tinapay, ganun. Ayoko doon. Ang mahal ng kape doon eh. Nasa 200 pesos tapos hindi naman masarap. Yung tinapay naman nila sobrang tamis. Yan ang gusto ko. Ang tagal ko na kasing hindi nakakakain yan eh. Ay, ayun may lumihan din pala doon sa gilid. Ay, tara, doon na lang tayo kumain. Nagrereklamo si Laila dahil ayaw niya talagang kumain sa gustong kainan ng kanyang biyenan. Pero wala na siyang nagawa matapos siyang hilahin doon. Sa gilid lang yon ng kalsada. Nakalagay sa maliit na mangkok ang pagkain at nakabalot ng plastik. Tuwang-tuwa si Chona dahil bibihira lang din siyang makakain nito. Habang sarap na sarap si Chona, ang manugang naman niya ay hindi na makakain. Nakapilantik ang mga daliri nito habang hawak ang kutsara. Kakaunti lang din ang sumasayad na pagkain sa bibig niya. Kada subo niya, panay siya pandidiri. Nakatingin sa kanya ang mga tao na kumakain din. Pinagsasabihan siya ng biyenan dahil nakakahiya ito kung tutuusin. May isa pang ang babae na nagsabi sa kanya na mukha naman siyang hindi mayaman para hindi kumain ng ganon. Wala raw sa itsura niyang ipinanganak sa mayamang angkan na yun ang unang beses na titikim ng pagkain sa kanto. Hindi naman daw siya mukhang artista dahil buti pa ang ibang artista ay sumusubok ng pagkain sa kanto. Sino ba naman siya para mag-inarte ng ganon? Hindi mo lang kasi ako kilala. Kung ito lang ang pagkain na kaya mo, wala na ako magagawa doon. Basta ako ayoko ng ganito. Hindi ako sanay kumain ng pangmahirap na pagkain ha. Saka ang dumi kaya nito. Isipin mo tong kutsara na to kung sino-sino nang nakakain dito. Tapos paano kaya to niluto? Mukha namang dugyot din yung tagaluto. Ew! Hindi talaga kaya ng sikmura kung kumain ng ganito. Muntikan pa silang mag-away ng babae, pero inawat na lang sila. Hindi rin naman kasi nagpapatinag si Laila sa kanyang kaartehan. Nung makauwi na sila sa bahay, para bang nagsusuka siya ron. Sakto naman na dumating na rin ang kanyang asawa. Anong nangyari sa Han? Bakit ganito to, Ma? Hindi ko rin alam eh. Baka dahil yan sa kinain namin kanina. Kumain kasi kami doon sa labas. Sa kanto lang mismo, yung naglalako ng pagkain doon. Ikaw po ba wala ka nararamdaman? Baka na food poison naman kayo ron. Tara, pumunta na tayo sa ospital. Pagkarating nila ng ospital, agad na sinuri si Laila. Wala namang ibang nakita sa kanya. Hindi naman nakasama ang pagkain na kinain niya. Pero nagpapanggap pa rin siyang hinang-hina. Hindi naman talaga totoo ang pagsusuka niya. Idinaan niya lang sa ganong paraan para magmukhang hindi talaga siya pwedeng kumain ng mga pagkain sa kanto. Huwag na lang po kayong kakain ng ganon sa labas, Ma. Mahina siguro talaga ang tiyan ni Laila kapag ganong pagkain. Ay sige, pasensya na hindi ko naman talaga alam na ganyang kaselan ng tiyan niya. Baka nga hindi niya kinaya. Hayaan mo, sa susunod hindi ko na lang din siya pipiliting kumain. Okay lang po, Ma. Basta po kapag ganun, hindi po talaga ako pwede. Nahihirapan po kasi akong tanggapin ng tiyan ko kapag marumi ang pagkain. Kaya nga po, sabi ko sa inyo na wag na rin po kayong kakain ng ganun. Sige, sandali nga lang, ipagluluto na lang kita. Ano bang ulam ang gusto mo? Gusto ko po sana ng tinola para naman po mainitan ang tiyan ko. Agad naman din siyang inasikaso ng kanyang biyenan. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy pa rin sa pagiging maarte si Laila.
Minsan nga ay nahihirapan na si Chona na alamin kung ano ba talaga ang gusto at ayaw nito. Ang dati kasing sinasabi niyang gusto niya, minsan ay ayaw niya kapag nasa harapan na niya. Isang araw, umalis si Chona dahil may kailangan siyang asikasuhin mag-isa. Kaya naiwan lang si Laila kasama si Daday. Labhan mo nga ulit yung mga damit ko. Ang kate eh. Hindi ako sanay na makati ang damit ko. Parang hindi mo naman inayos yun. Sumagot si Daday na maayos na raw niyang nilabhan yun. Wala rin naman siyang natatanggap na reklamo mula sa iba niyang amo. Bakit siya pa ang maraming arte? Kaya nagkasagutan silang dalawa. Hanggang sa umabot sa punto na galit na rin si Daday sa kanya. Lalo na sa pinaggagagawa nitong kaartehan na nagpapahirap sa mga taong nasa loob ng bahay. Wala kang pakialam, okay? Buhay naman namin to. Saka, okay nga lang sa asawa at biyanan ko na maarte ako eh. Tapos ikaw magrereklamo? Katulong ka lang naman. Dapat sa'yo nagsisilbi sa akin. Kailangan mas sundin mo ang kaartehan na meron ako. Naging mas mayabang din si Laila. Isang araw, nasa grocery silang mag-asawa. Namimili sila ng mga gamit sa bahay at sa banyo. May inilapag na 4 na klase ng sabon si Laila. Oh, ano yan? Ang dami naman yung sabon na yan. Meron na kami rito oh. Yung kay mama sa bahay tapos ito yung sa atin. Ano yan? Para saan? 5 beses kasi ako nagsasabon ng katawan ko eh. Bali, ito yung una, soft lang. Parang pang baby lang. Tapos yung last ko, yung Koji ko dun sa bahay na binili natin ng set. Ang dami naman. Isang sabon lang okay na yun. Tapos saka ka nalang maghilod. May magbabago ba kapag 5 beses ka nagsasabon? Kaya naman pala halos 2 oras ka kung maligo. Ang taas na rin kaya ng bill ng tubig natin. Mas nagiging malinis kasi ang katawan ko kapag 5 sabon ang gamit ko eh. Kapag kulang ang sabon ko, ayun, doon ako madalas iritable. Kasi feeling ko ang lagkit ko, ganun. Sige na, bilhin mo na yan. Para din naman yan sa kalinisan ko eh. Nagtataka lang ako, ang dami kasi. Tapos ang dami mo rin pinapahid sa katawan mo kapag tapos ka na maligo. Baka naman masobrahan ka na niyan sa linis. Masama rin yun ah. Basta. Alam mo naman kung gaano ko kaarte, di ba? Ayaw ko nang marurumihan ako. Sige na, Han. Thank you. Naging mas malala pa si Laila. Pati sa gamit sa bahay, gusto niya lang binabanlian bago nila gamitin. Tapos hiwalay pa palagi ang plato niya, maging ang mga kubyertos niya. Bawal may gumamit ng baso niya. Dahil kung sakali na may ibang makiinom, gusto na niyang ipatapon kaagad. Pati sa pagkain, hindi pwedeng basta masusunog ang sibuyas dahil aayawan na niya ang pagkain. Hindi pwede na maraming bawang dahil hindi na siya kakain. Gusto niya lahat ng sasabihin niya ay masusunod sa loob ng kanilang pamamahay. Kaya nananawa na rin si Chona. Minsan pang nagsabi siya sa anak niyang lilipat na lang siya ng bahay. Gusto na niyang bumukod dahil nahihirapan na siyang makisama sa kaartehan ng kanyang manugang. Pero nakiusap sa kanya si Charles na pakisamahan at pagtiisan na muna si Laila. Magbabago rin naman ito. Hanggang sa isang araw habang kumakain sila ng hapunan. Oh, bakit? Ayaw mo na agad kumain? Ayoko na. Hindi naman masarap. Masarap naman ah. Di ba ito yung gusto mong luto? Wala din naman yung gaanong bawang. Tapos hindi ko rin pinalagyan ng mga sinasabi mong may allergy ka. Masarap naman dahil magaling magluto si Daday. Hindi ko gusto. Wait lang. Hindi na pagpapanggap ang kanyang pagduwal. Sumuka siya sa lababo pero ang nakapagtataka ay kulay itim ang tubig na lumalabas sa kanyang bibig. Sinabayan pa ng maliliit na ipis at ibang insekto. Nang hina ang tuhod niya matapos na makita yon, pati na rin ang mga kasama niya sa bahay ay nataranta sa nangyayari. Akala nila 1 beses lang yon nangyari pero nasundan pa ng 2 pagsuka niya ng insekto. Kada suka niya ay nanghihina talaga siya.
Ay, Diyos ko po. Bakit naman nagkakaganyan ka, anak? Ano na naman nakain mo niyan? Wala ka namang ibang kinakain. Kung dali na kaya natin siya sa ospital. Hindi naman yan magagamot sa ospital. May sinusuka siyang kakaiba. Insekto. Ibig sabihin, parang ano yan, yung sa mga barang, ganon. Binabarang siya? Totoo ba yun? Ewan ko. Pero nung panahon namin, uso yung ganyan. Hindi ko lang akalain na magkakaganyan siya. Ngayon lang din naman ako nakakita ng tao na sumusuka ng ipis. Ay, nakakakilabot kaya. Teka, susubukan kong magtanong sa kaibigan ko. Mas may alam siya sa mga ganito eh. Hindi na mawari kung ano ba ang nararamdaman ni Laila. Kahit na hindi siya kumain, panay pa rin siya suka. Isang araw, nakahiga lang siya sa kama. Mabilis na nangayayat dahil hindi na siya nakakakain. May nakausap na ako, anak. May tinuturo siyang albularyo sa akin. Kaso dadayuhin pa natin. Mas mainam na yung ganon, kesa naman maubos ng tuluyan yung lakas mo sa kasusuka mo. Ma, sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Ayan na naman. Feeling ko may ipis na naman sa sikmura ako. Hindi talaga ako makagalaw ng maayos. Bakit ba ganito? Hindi ko rin alam, anak. Wala ka namang ibang nakakain, hindi ba? Wala naman po. Dahil ayokong kumain ng ibang pagkain. Ayoko nga po na magkasakit ako. Kaso, ang lala naman itong naging kapalit. Basta kung sakali man na maipapagawa o ipapainom sa iyo ang albularyo, gawin mo na lang ha. Huwag ka na lang muna maging maarte. Mas maganda kung gumaling ka na muna. Dumayo pa sila ng malayo para mapuntahan ang albularyo. Naglabas ng malaking pera si Charles para lang gumaling ang kanyang asawa. Nung kaharap na nila ang albularyo, sumuka na naman si Laila. Mas malalaki na ang ipis. Hindi na katulad noong una na maliliit lang talaga. Kulay itim pa rin ang likido na lumalabas sa kanyang bibig. Kapag ganon ang nangyayari, pakiramdam niya ay mamamatay na siya. May ginawang orasyon ng albularyo, matapos noon ay nagbigay sa kanya ng isang baso ng tubig. Kinuha ito sa may mga nakababad na erbal at sinabing kasama rin daw nakababad ang buhok ng tikbalang na malaki ang tulong para magtanggal ng ritual sa isang tao. Pero hindi yun ininom ni Laila. Pasimple niyang itinapon. Ayaw niyang inumin dahil sa kanyang kaartehan. Noong umuwi na sila ng bahay, mas lumala pa ang naranasan niya. Sunod-sunod siyang sumuka. Kung saan-saan din lumalabas ang mga insekto, maging sa kanyang mata, ilong o sa tenga. Basta sa bawat parte na may butas sa kanyang katawan. May mga maliliit pa nga na uod na lumalabas kahit sa kanyang puwitan. Nako, bakit naman imbis na gumaling ka lalo ka pang lumalala? Peki naman yung albularyo niyon, ma. Hindi naman niya ako kayang pagalingin. Sabi ng kaibigan ko, magaling yon. Saka yung babae na nakausap ko noon, sabi niya tinulungan pa nga siya ng albularyo na makuha mula sa mga engkanto noon Basta maniwala ka lang daw talaga, nagagaling ka. Peke siya, ma. Ibang paraan na lang po. Ayoko na ng ganitong pakiramdam. Sobrang hirap po. Yung tiyan ko, feeling ko palaging kinukutkot ng ipis. Nakakadiri po. Ayokong isipin kasi lalo po akong nasusuka. Bakit naman kaya ganyan? Sino naman kaya ang may motibo para gumawa niyan sa'yo? Feeling ko po, si Daday. Baka naiinis na siya sa akin. Imposible naman, kasi yung relihiyon niya hindi naniniwala sa mga ganito. Baka naman ibang tao. May iba ka pa bang nakaaway? Teka nga, ako na lang ang babalik doon sa albularyo para naman makausap ko siya.
para malaman ko rin bakit mas lumala ka pa sa halip na gumaling. Gusto ko na kumain, Ma. Magpapahanda ako ng pagkain mo. Yung masustansya para kahit paano makabawi ka naman ng lakas. Naghanda ng pagkain si Daday. Pero sa kaartehan ni Laila, hindi niya ito kinain. Itinapon niya pa. Kung ano-ano na lang ang hinihingi niyang pagkain, pero kapag kakainin na niya, isusuka naman niya. Kaya wala ring kinahahantungan ang pagbabawi niya ng lakas. Dahil kusa rin naman niya itong inilalabas. Naiinis na sa kanya si Daday. Pinagsasabihan siya na may nararamdaman na nga siya, mas pinapairal niya pa rin ang kanyang kaartehan na wala naman na sa lugar. Isang beses pa, may mga bisita na naman sa bahay ni Chona. Hindi naman sila magtatagal pero nakihinto lang muna sila bago nila puntahan ang dapat nilang bibisitahin. Natural na maingay, kwentuhan ng mga magkakamag-anak, tawanan, ingay ng mga bata. Nasa loob ng kwarto si Laila. Hindi naman siya naiingayan pero ginawa niya yung paraan para magpaalis ng bisita. Tinawagan niya ang kanyang biyenan. "O nak, may kailangan ka ba? Gusto mo bang pumunta ako sa kwarto mo?" Hindi na po, Ma. Baka pwede pong sabihan niyo yung mga kausap niyo na wag po silang maingay. Bakit? Maingay ba dyan sa kwarto mo? Mahina na ang boses namin. Saka malayo-layo naman kami. Hindi ko alam na naririnig pala hanggang dyan. Sensitive po kasi ang tenga ko. Naiingayan po ako kahit na mahina lang. Nahihirapan po akong makatulog kapag ganun. Kaya nga po, nakikisuyo na ako sa inyo. Gusto ko po magpahinga. Baka pwedeng wag naman pong maingay. Ay, oo, sige. Doon na lang pala kami sa labas. Pasensya ka na. Sige, tulog ka na ha. Magpahinga ka na muna dyan para makabawi ka ng lakas. Nawala ang ingay dahil kahit na mainit, nasa labas lang ang magkakamag-anak. Hindi naman sinabi ni Chona kung ano bang nangyayari sa kanyang manugang. Baka bigla itong maging sentro ng usapan. Mabilis pa namang kumalat ang balita, lalo na kapag ganon ang issue. Dahil sa pagpapaalis ni Laila, naging tahimik ang lahat. Pero kasabay nun ay may lumabas na ipis sa kanyang tenga. Halos mapasigaw siya sa sakit at pandidiri. Naiiyak na lang siya sa mga sumunod na nangyari sa kanya. Ilang buwan ang inabot ng ganong kalagayan niya. Hanggang sa bumalik si Chona sa albularyo. Kinausap niya ito tungkol sa kalagayan ng manugang. Gusto niyang malaman kung kailangan pa ba nilang bumalik para gumawa ng ritual. Pero ang sabi ng albularyo, hindi naman daw gagaling si Laila dahil hindi naman ito ininom ang gamot na ibinigay sa kanya. Hala, hindi niya ininom? May kaartihan kasi ang manugang ko na yun eh. Pagpasensyahan mo na po. Baka pwedeng bigyan mo ulit ako ng gamot. Ako na lang ang pipilit sa kanya na uminom nun para sana gumaling siya. Gusto ko na talaga siyang gumaling dahil naaawa ako sa kanya. Pati na rin sa anak kong laging napupuyat. Ayoko kasi na may nakikita akong nasasaktan. Maarte lang talaga yun pero mabait naman siya. Sige na, baka matulungan mo pa kami. Ako na lang talagang magpapainom sa kanya. Pangako, babantayan ko siyang maigi para lang makita na iinumin niya talaga yung bigay mo. Hindi nagbigay ang albularyo. Sinabi niya na kailangang si Laila mismo ang manghingi nun sa kanya. Para daw kasing binastos na nito ang tradisyon nilang mga albularyo. Dahil kung gusto niyang gumaling, kailangan niyang alisin ang kaartehan na meron siya. Kung hindi, baka habang buhay na niyang pagsisihan ang isang maling desisyon na kanyang nagawa. Kung kaartehan ang iiral sa kanya, dapat niyang pagtiisan ang barang na meron siya. Dahil yun lang din naman ang tanging paraan para gumaling siya. Hindi rin naman aayos ang kanyang kalagayan kung patuloy din siyang makakapanakit at makakaapak ng ibang tao dahil sa maling pag-uugali.
Umuwi si Chona at sinabi yon sa kanyang anak. Baka naman po hindi totoo yun, Ma. May iba pa bang pagpipilian ha? Kapag ba sinabi mo sa doktor na sumusuka ng insekto ang asawa mo, ano na lang ang sasabihin nila sa'yo? Ang sabi sa akin, kapag naturukan niya ng gamot, baka mamatay pa siya. Ano ba gusto mo? Isaalang-alang ang buhay ng asawa mo para lang matupad ang kaartehan niya? Tama rin naman ang sinabi ng albularyo. Wala sa hulog ang asawa mo pagdating sa kaartehan. Kasi naman, Ma, gano'n naman na talaga siya. Hindi naman ibig sabihin na gano'n na siya kaarte, hindi na siya magbabago. Gusto ko na ikaw na lang ang kumausap sa asawa mo para sana mas alam mo kung paano mo yun sasabihin nang hindi siya masasaktan. Wala naman po sigurong masamang maging maarte, Ma. Kasi po parang nakikita ko na kahit babae o lalaki may kaartehan po talaga. Hindi ko naman sinabi na masama ang maging maarte. Kasi ako, aaminin ko na maarte talaga ako. Malala ang kaartehan ko noon pero hindi naman din kasing lala ng sa asawa mo. Pero nung nagkaroon na ako ng anak, nagbago naman ako. Yun nga ang iniisip ko kapag nagkaroon na kayo ng anak. Ang problema lang, paano din naman kayo magkakaroon ng anak kung may sakit siyang ganyan, di ba? Ikaw na lang ang kumausap sa kanya, ha? Pinaubaya na lang talaga ni Chona ang lahat sa kanyang anak. Umaasa siya na pagsasabihan nito si Laila. Noong una, hindi pa inamin ni Laila na hindi niya ininom ang bigay ng albularyo. Pero nung panahon na hirap na talaga siya, bigla na lang siyang napaamin. Hindi sa asawa niya kundi sa kanyang biyenan. Hindi niya rin alam kung bakit kay Chona siya biglang nagsabi. Marahil ramdam niyang nais din talaga ng kanyang biyenan na gumaling siya. At ito lang din ang malakas ang paniniwala sa albularyo. Nandidiri po kasi talaga ako. Kung nakita niyo lang kung ano ang itsura ng tubig. Tapos yung baso na papainuman sa akin, sobrang dumi. Paano kung yung tubig po kinuha lang sa kanal tapos sinabi lang na may ritual yun? Paano ka nga naman gagaling kung hindi ka naniniwala? Tingnan mo nga, lumala pa yung nangyayari sa'yo. Hindi naman yan ganyan nung una. Wala na po bang ibang paraan? Ayoko talaga uminom nun. Baka magkasakit pa ako. Baka sumakit pa ang tiyan ko. Nak, alam ko naman na hindi ka ganyang kaarte noon. Tanggap naman kita kung ano ka Kahit na hindi ka galing sa marangyang pamilya. Kahit pa sa ilalim ng tulay, sa barong-barong na bahay kayo nakatira. Kung kumakain ka ng pagpag noon, okay lang din naman sa akin na maging maarte ka dahil napagtanto mo na yung dating ginagawa mo hindi naman tama. Pero wag naman sana yung sobrang kaartehan mo. Nawawala ka na sa katotohanan Kasi sa totoo lang, ang dami ko na ring nakilalang maarte, pero nasa lugar naman. Paano po? Totoo naman kasi na ayokong inumin yun. Pero gusto mong gumaling. Gusto ko po. Pero mas uunahin mo ang kaartehan mo. Yun na nga po ang napagtanto ko. Yung mali kong pag-uugali na may kinalaman sa kaartehan ko pong ito. Nitong mga nakaraan, sobrang lala ng sakit ng tiyan ko. Tapos sumuka ako. Ang laking ipis po nun. May kung ano pang insekto. May naisuka pa nga akong alupihan. Tapos dun ko pinagsisihan na hindi ko ininom yung gamot na bigay ng albularyo. Inisip ko na kung hindi ako nagpanggap na maarte, baka hindi po ako ganito. Mas lumala pa nga po. Mas masama pa ang nangyari sa akin kaysa magkasakit dahil sa panis na pagkain. Ibig sabihin, gusto mo nang gumaling dun sa albularyo. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Ang sabi niya sa akin, dapat kung babalik ka, buo na ang paniniwala mo. Opo, sana. Kung pwede pa po sana. Gusto ko na po kasi talagang gumaling Ayoko po ng ganitong pakiramdam, Ma. Sige, bukas na bukas babalik tayo doon. Nakausap ko naman na siya. Sorry po, Ma.
Alam ko po na noon pa man, sobrang na-stress na kayo sa akin. Ang pangit ng kaartehan ko. Sorry po talaga ha. Ang swerte ko pa rin po na mabait ang biyanan ko. Baka kung iba yan, baka pinagsasampal na ako kada mag-iinarte ako. Sinabi ko naman sa'yo na ayos lang ang maging maarte. Bilang babae, hindi talaga mawawala sa atin na may parte tayo sa sarili natin na maarte tayo. Ang sinabi ko sa'yo, hindi sa lahat ng bagay dapat maarte ka. Dahil merong kailangan at pwede namang palampasin. At maging totoo ka sa sarili mo. Kahit ano man ang kinalakihan mo, maging totoo ka. Kung maarte ka o naging maarte ka, yung nasa tamang paraan. Hindi lang para ipamukha sa iba kung ano ka ngayon. Dahil minsan, yun pa ang nagiging dahilan para mapasama ka. Sorry po, Ma. Promise po, kapag gumaling ako, hindi na ako magiging maarte. Hindi na ako magpapanggap na ayaw ko ng mga bagay na gusto ko naman talaga. Sorry po, Ma. Sorry po sa stress na bigay ko. Buo na sa kalooban ni Laila na babalik siya sa albularyo. Kaya naman niyang inumin yun kahit marumi kung titignan. Dahil bata pa lang siya, wala nang selan ang kanyang tiyan. Humingi ng tawad si Laila sa albularyo at sinabi na may paniniwala naman siya. Mabuti na lang at mabait din ito at handa siyang tulungan. Nung mainom niya ang gamot, nag-init ang kanyang sikmura. Sa sobrang sakit ay napapasigaw na lang siya. Namaluktot pa siya habang pinipiga ang kanyang sikmura. Umiiyak siya. Dahil sa nangyayari sa kanya, mas lalong nag-alala ang kanyang biyenan. Pero sinabi ng albularyo na normal lang yun. Nilalabanan ng gamot ang barang. Kaya masasaktan talaga ng sobra si Laila. Pero matapos naman nun ay gagaling na siya. Halos kalahating oras siyang nagdusa. Pero nung nawala naman na ang sakit, hindi na rin siya nilabasan ng kahit na anong insekto. Hinang-hina nun si Laila. Gutom na gutom siya, kaya pinakain na muna siya ng biyenan niya. Ilang minuto lang ay nakabawi na rin siya ng lakas. Medyo okay na po ako, Ma. Nanghihina lang ng konti pero hindi naman katulad nun. Salamat naman wala na akong sinusuka. Ang hirap po pala ng binabarang. Sobrang hirap. Nagtanong din sa albularyo kung malalaman kung sino ba ang nagpabarang sa kanya. Sinabi na hindi naman nila kilala. Hindi nila nakakasama pero minsan nilang nakahalubilo. Malakas daw ang mambabarang dahil nagawa niyang barangin si Laila sa pamamagitan lang ng pagtitig niya rito. Kaya doon nakaramdam ng takot si Laila. May mga tao pala na kayang makapanakit ng iba sa pamamagitan lang ng tingin. Naisip niya na baka isa sa mga nakita niya o nakakita sa kanya na mag-inarte sa labas. O kaya ay doon sa kinainan nila sa kanto, kung saan naduwal-duwal siya mismo sa harapan ng mga taong sarap na sarap kumain. Nagmistulang malaking paalala na rin yon kay Laila, na kailanman hindi tama ang maging sobrang arte. Magpapaluto ako ng pagkain. Ano bang gusto mo? Sa totoo lang po, Ma, lahat naman po kinakain ko eh. Kahit ano na lang pong ulam. Sigurado ka na ba dyan? Baka mamaya magsigang ako ng isda tapos ayaw mo. Noon naman po panay kami isda. Minsan nga may lasa na yung isda kasi patay na nung nahuli namin. Kinakain ko pa rin naman po. Hindi naman po talaga ako maarte sa pagkain. Hindi naman po totoo na may allergy ako. Sanay po sa germs tong katawan ko. Nabuhay akong mikrobyo ang nagpapalaki sa akin. Natawa naman ako doon. Pero sige, magpapaluto na lang ako ng nilagang baka. Mas okay na yun para may sabaw ang kakainin mo. Para marami kang makain para tumaba-taba ka naman. Sige po, Ma. Saka po may isa pong pagkain akong gusto. Matagal na po akong hindi nakakakain nun eh. Gusto ko po sana ng balot. Sige, mamaya magpapabili ako niyan.
Aba buti naman at gusto mo na nun. Naaalala ko pa nung kumain ka nun diring-diri ka sa sisiw. Sigaw ka pa ng sigaw nun. Kasi kamo nakakatakot yung balahibo ng sisiw. Baka buhay pa yon, ganon. Huwag niyo na pong ipaalala. Natatawa na naman po ako sa kaartihan ko na pagpapanggap lang din naman. Akala ko po kasi magandang tingnan hindi naman po pala. Ngayon na naaalala ko yun, naiinis ako sa sarili ko. Paano pa kaya yung mga tao no na nakakarinig at nakakakita sa akin? Akala ko kasi cute Yung mga napapanood ko kasi noon, ang cute nila maging maarte. Kaya ayun, inisip ko na baka ganun ang itsura ko kapag naging maarte ako. Pero at least ngayon alam mo na, hindi ba? Na hindi sa lahat ng oras magandang maging maarte. Pero ayos lang maging maarte, normal naman yun. Hindi naman mawawala sa isang tao na may kaartehan sa kanya. May gusto siya na ayaw ng iba, may ayaw naman siya na gusto ng iba. Siyempre bilang tao, gano'n naman talaga. Hindi ko pa po alam kung anong kaartehan meron ako. Baka po kapag nabuntis ako, doon na lang lalabas yung totoong arte. Ay sana nga, ayos lang sa akin maging maarte ka ng sobra. Basta ba alam kung may laman na yung sinapupunan mo. Sana naman ngayong taon gustong gusto ko na talaga mag-alaga ng apo. Malay niyo naman po, baka isang araw maging sobrang arte ako, yung pala naglilihi na ako. Nagtawanan lang silang dalawa. Yun na ang naging simula ng pagpapakita ni Laila ng tunay niyang pag-uugali. Natuto na siyang makisama. Hindi na niya itinatago ang katotohanang lumaki siya sa hirap at walang kaartehan. Pero minsan, lumalabas din ang iba niyang kaartehan kapag silang dalawa lang ng asawa ang magkasama. Wala naman yung kaso kay Charles dahil sinusunod niya rin naman ang nais ng kanyang asawa. Makalipas ang isang taon, nabuntis na rin si Laila. Doon lang siya nagkaroon ng arte sa pagkain, dulot na rin ang kanyang paglilihi. Mas naunawaan na siya, mas lalong binigyan ng pansin. Nung manganak siya, doon niya na naunawaan ang sinabi sa kanya ng biyenan, na hindi na siya magiging maarte dahil kahit na ano na lang magagawa niya habang nag-aalaga ng anak. Ang magandang pangyayari ay natuto siya sa maraming kamali ang nagawa niya sa buhay at naging malaking aral sa kanya ang kaparusahan na pinagdaanan niya. Wala namang problema sa kaartehan dahil bawat tao ay may kanya-kanyang arte. May kinalaman man ito sa katawan, sa pananamit, sa pananalita, sa kilos, sa pagkain o maging sa kapaligiran. Bahagi ito ng pagiging tao. May mga bagay tayong kinagisnan, nakasanayan at kinahiligan na nagbibigay sa atin ng ginhawa at pakiramdam ng kontrol sa sarili. Sa ganitong paraan, ang kaartehan ay hindi agad masama. Minsan pa nga, ito ang anyo ng pag-aalaga sa sarili. Ngunit nagiging mali ang kaartehan kapag ginagamit ito bilang maskara. Hindi kailangang ipangalandakan ang pagiging maselan para patunayan ang halaga ng sarili. Ang dignidad ay hindi nasusukat sa dami ng ayaw mong kainin, sa dami ng reklamo mo sa paligid, o sa pagiging mapili mo sa lahat ng bagay. Mas nasusukat ito sa kung paano ka marunong makibagay at rumespeto sa sitwasyon at sa taong kasama mo. May mga kaartehang hindi na dapat itinatago pa dahil hindi naman ito kahinaan. Ang pagiging totoo sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanggap na may antas kang kailangang ipakita. Tandaan na ang kaartehan ay hindi tanda ng pagiging mataas sa lipunan. Minsan, ito pa ang nagiging dahilan para ayawan ng iba. Walang masama maging maarte. Ang masama ay magpanggap na maarte para tingalain ng iba. Kayo ba mga apo? Gaano ba kayo kaarte? Naiinis din ba kayo sa mga taong sobrang arte? Kung gayon, malamang ay may mga kwento kayo. Maaari nyo yang ibahagi kasama ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento. Naway may natutunan kayong aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.